Pagsisiwalat ni Mayor Alice Go, ako po'y isang love child ng mahal kong ama sa aming kasambahay. Ayon kay Mayor Alice Go, traumatic para sa kanya ang mga tanong tungkol sa kanyang pagkatao. Sa isang pahayag, isiniwalat ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Go ang ilang detalye tungkol sa kanyang pagkatao at sinabing, love child, umano siya ng kanyang ama sa isang kasambahay. Sa naturang pahayag na nakapost sa kanyang official Facebook page, muli ring iginiit ni Go na wala siyang kinalaman sa operasyon ng Pogo sa kanyang nasasakupan at hindi rin siya especially iyan ng ibang bansa. Ayon sa alkalde, nahirapan siyang sagutin ang mga tanong ng mga senador tungkol sa kanyang pagkatao dahil sa kakulangan niya ng kaalaman at nais niyang protektahan ang kanyang matanda ng ama. Pero dahil kailangan na rin umano niyang ipaalam ang katotohanan sa kanyang mga kababayan, sinabi ni Go na isang kasambahay ang kanyang tunay na ina na iniwan siya. Alang-alang sa aking mga kababayan na nagtitiwala at nagmamahal sa akin ay buong tapang ko pong sasabihin na ako po'y isang love child ng mahal kong ama sa aming kasambahay, anang alkalde. Pagsisiwalat ni Mayor Alice Go, ako po'y isang love child ng mahal kong ama sa aming kasambahay. Na ako po ay iniwan ng aking biological mother bata pa ako noon at ako'y pinalaki at itinatago sa loob ng isang farm, pinalaking matindi ang pag-iwas sa mga bagay na magbibigay sana sa akin ng pagkakakilanlan sa labas ng aming hog racing farm, patuloy niya. Nanindigan din si Go sa kanyang naunang pahayag na sa bahay lang siyang tinuruan at nalaman na lang niya ang pangalan ng kanyang ina nang mairehistro ang kanyang kapanganakan. Ang pag-iwas ko rin pong magsinungaling sa aking mga sagot ay sanhi ng pagmamahal ko at pag-aalala sa mahal kong ama, sa kanyang edad na 70 ay ayaw ko na pong makaladkad siya sa aking pinagdaraanan, patuloy ng alkalde. Nangarap po ako at nagsikap para sa isang normal na buhay sa kabila ng kakulangan sa aking pagkakakilanlan, at hangad ko noon hanggang sa ngayon na maipagmalaki ako ng aking ama kahit anak niya ako sa labas ng matrimonya, ayon kay Go. Sinabi pa ng alkalde, traumatic para sa kanya ang mga tanong tungkol sa kanyang pagkatao. Traumatic po sa akin ang mga tanong sa Senate hearing tungkol sa aking pagkatao, kasi yan po ang mga tanong na ayaw kong mabuksan, na sana ay mayroon akong mga sagot na makapagpaparamdam sa akin na ako'y isang normal din na nilalang, sabi ni Go. Dahil sa mga hindi masagot na katanungan ng mga mambabatas, ilang opisyal ang nagdududa sa tunay niyang katauhan at pinaghihinalaan na isa siyang especially iya. Na nang sinagot ko ng kulang o hindi raw tugma sa papel na hawak nila ay maaaring especially iya ako ng ibang bansa, na dapat kasuhan, na dapat patalsikin sa pwesto, na dapat ikulong kasi ang sagot ay hindi ang nais nilang marinig, hindi ko po sila masisisi, kasi hindi naman po nila batid na ang kasagutan na kanilang inaasahan, na maaaring magbigay sa kanila ng kapayapaan ng pag-iisip ay siya naman pong mga sagot na sasariwa sa sugat na nalikha sa aking kamusmusan, pahayag niya. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Go na hangad niyang makilala ang tunay niyang ina para maalis ang mga pagdududa at mapatunayan na isa siyang Pilipino. Kasabay nito, sinabi ni Go na hindi siya protector ng Philippine Offshore Gaming Operators, POGO, sa Bamban, wala umano siyang sumbong o reklamong natanggap tungkol sa operasyon nito. Ayon kay Go, mayroong tanggapan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, sa loob ng Baofo Compound, kung nasaan ang Zunyuan Technology Incorporated, giit ng alkalde, ang naturang tanggapan ang may kapasidad para subaybayan ang ilegal na gawain ng kumpanya, at pigilin. Una rito, iniutos ni Department of the Interior and Local Government, DILG, Secretary Benhur Abalos na imbestigahan si Go, at alamin kung dapat alisan siya ng kapangyarihan sa kapulisan sa kanyang bayan. Ang Baofo Compound ay sakop ng Bamban, Tarlac, aminado si Go na may land shares siya rito ngunit ibinenta na raw niya ito sa isang Filipino businessman na nagngangalang Jack Oy bago pa ang tumakbo noong eleksyong 2022. Matatandang ni Raid noong Marso ang Zuanyuan Technology Inc. na nasa loob ng Baofo Compound matapos ireklamo ng human trafficking at ilang krimen gaya ng love scams. Iniimbestigahan din ng pasilidad para sa surveillance at panghahack di umano ng government websites. Una nang naging kontrobersyal si Go matapos gisahin ni Hontiveros at Senador Sherwin Gatchalian ng mga nabanggit, hindi rin niya masagot ang ilang katanungan gaya ng lugar ng kapanganakan, kawalan ng school records, late birth registration, at iba pa na question din kung siya ay Pilipina o isang Chinese citizen. Wala po akong kinalaman sa ilegal na operasyon ng POGO sa Baofo Compound na sakop ng aming munisipyo, muling iginiit ni Go, ito habang idinidiing isa siyang Filipina citizen. At hindi rin po ako especially iyan ng alinmang bansa kagaya ng ibinibintang o kaya ay iniisip ng ilang politiko na misteryo sa aking pagkakakilanlan.
At upang tiyakin na kanila at sa buong sambayanan na ako po, si Alice L. Guo, na nahalal na alkalde ng bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac ay isang tunay na Pilipino sa puso, sa isip at sa gawa. Itinanggi rin niyang protector siya ng illegal POGO operations, ito habang idinidiing wala siyang natatanggal na anumang report tungkol sa gawaing kriminal sa loob ng POGO hub na Zone Yuan Technology, Inc. Aniya, lisensyado rin ito ng PAGCOR, meron din daw opisina ang naturang Government-Owned and Controlled Corporation, GOCC, sa loob mismo ng Baofo Compound upang subaybayan, batayan at iregula ang takbo ng naturang operator. Dagdag pa ni Guo, bahagi aniya ng kanyang tungkulin sa mga taga-Bamba na magkaloob ng mga serbisyo gaya ng mga lehitimong pangkabuhayan kung kaya't pinahintulutan niya ang pagtatayo ng negosyo ng Zone Yuan. Sinasabing mahigit 200 pamilya aniya mula sa kanilang lugar nang nagkaroon ng trabaho dahil sa naturang POGO hub, na siyang naagbibigay ng serbisyong pasugalan sa mga dayuhang bansa. If you are Filipino, and you were born here, convince us because we want to be convinced. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako ng tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Tell us about your childhood. So we're convinced that you have a childhood in the Philippines. Anong plano mo ngayon? Magre-resign ka ba bilang mayor? Hindi po. Wala pa akong... Hindi pa ako magre-resign. I will continue serving my constituents. In fact, ma'am, one of the reason kung bakit po ako nagpa-interview today, dahil din po sa mga kabamban ko. You will appreciate our bayan. Maliit lang po siya, pero very, very, very warm. Sila po yung nagpupush po sa akin, sila din po yung nagme-message po sa akin everyday. Mayora, ma'am, mahal ka namin, huwag niyo po kami iwanan, marami pa po tayong programa, marami pa po tayong pangarap na gagawin po natin. Are you going to run again for mayor in 2025? Yes, ma'am. Who's gonna support you? I'm curious. May kabamban. May partido ka na ba? Meron po. Oo. Madam Chairman, unang-una po, hingi po ako ng pasensya po sa inyo nang hindi po ako nakasagot po nung nakaraan po ng hearing. Sorry po kay Sen Win din po. Medyo natakot po ako nung nakaraan kasi hindi po ako sanay na marami pong tao, marami pong cameras. Pasensya na po. Opo, nung 2005 po, when I was 19 years old po, hinanap ko po yung birth certificate po sa tatay ko po kasi kukuha po ako ng mga lisensya at passports po, hiningi ko po sa kanya. Alright, sa makatuwid, yung sinasabi mo ay ang pangalan sa birth certificate ay ang iyong birth mother, correct? Yung birth mother na kasambahay na iniwan ka di umano matapos ka iluwal. Madam Chairman, opo,